Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating sa ating Panginoon sa napakagandang araw po na ito na binigay ng Diyos sa atin. Manalangin po tayo. Hallelujah. O aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, at patuloy na ikaw ay nandyan. Sa araw na ito, Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya at yung aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon, palakasin mo po. Patawarin mo po kami sa aming kaaliitan ng aming pananalig sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pag-aanilangan. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo, sa isip, salita man o sa gawa. At nihiling po namin ang iyong kapatawaran siyang sumaamin. At nihiling po namin ang kalakasan nagmumula sa iyo, ang siyang sumaamin sa magitan po ng mga awitin, sa magitan po ng iyong mga salita na aming pong pagbubulayin sa oras na ito. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Pagpalain mo po kami, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo na iyong bugtong na anak. Amen. Praise God. Purihin ang ating buhay na Diyos. At sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, ay samahan niyo po ako sa awiting ito na may pamagat po na walang mahirap sa Diyos, walang mahirap sa ating Panginoon. Mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, inihayag ng aming mga labi na ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Diyos na di nagbabago. Diyos na handang magpala, magpagaling, magpalaya at magligtas. Panginoon, minsan pa sa oras na ito, ang hipo mo, ang iyong mapagpalang pangalan, ay yung patutunayan na walang mahirap sa iyo. Pakilusin mo nga po, Ama, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng nangangailangan at isisigaw namin kung kaya't sasabihin namin, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap
Purihin ang ating Panginoon sa awiting iyon. Talaga nga po na tunay, mga kapatid, na wala pong mahirap at imposible sa ating buhay na Diyos. Praise God. Hallelujah. At sa ating pong pagbubulayin, mga kapatid, ay nais po nating balikan yung talata na ito sa John chapter 16, verse 33. Sabi po sa talatang ito sa NIV version, verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Basahin ko po muli, mga kapatid. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Mga minamahal, mga kapatid, tayo pong lahat, kahit ano po ang kalagayan natin sa buhay, hindi po natin pwedeng sabihin na ako'y mayaman at milyonaryo, wala na akong problema. Bagkus, makikita po natin, mahirap man o mayaman ang kalagayan, ay masasabi po natin, tao pa rin pala tayo. At bilang tao na ipinanganak sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, ay hindi po tayo exempted sa lahat ng mga problema at suliranin. Kahit tayo po ay pinanganak na isang prinsipe sa isang palasyo, at kahit po yung mga hari sa buong mundo, ay napakalaki rin po ng kanilang mga suliranin, ng kanilang mga problema. Bagamat iba-iba nga lamang po ang ating mga problema, ay nandun pa rin po yung mga problema na ito. Ito yung mga pinagdadaanan po natin, mga kapatid. Maaring ito'y kahirapan sa pananalapi. Yan po yung normal na mga problema ng mga tao ay yung pera. Pag tinanong mo ang mga tao, meron silang, magbigay sila ng 3 problema na matitindi. Ang isasagot po ay pera, kwarta, pangatlo salapi. Pera pa rin po yon, mga kapatid. At yun naman pong mga may kaya naman sa buhay ay kuminsan di naman po pera ang problema nila dahil meron po silang tinatawag na financial security. Maaari ang mga problema po nila ay mga suliranin, mga problema sa kanila pong mga pamilya at maaari pong problema sa kanilang mga anak. Praise God. Sandali lamang po, mga kapatid. Parang meron pong technical. Hello. Ayan, wala na po yon. Parang meron pong sumisirit na gusto mag-istorbo. At sinusuway po natin lahat ng kapangyarihan ng dyablo na mag-istorbo po sa atin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. At yun nga po, maaari po yung mga mayayaman, mga kapatid, ang kanilang pong problema, meron silang financial security. Maaari ang kanilang mga problema, mga kapatid, ay yung relasyon. No? Meron silang hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang asawa. Nandiyan po yung nagbabadyang paghihiwalay dahil po sa maaring meron pong kaibang relasyon ng asawa, mapalalaki man o mapababae. At marahil ay meron po mga away-away sa mga magkakapatid dahil po sa mga ari-arian marahil. At kuminsan po dahil din po sa mga sulsul ng mga asa-asawa, kanya-kanya mga asa-asawa, dahil po sa kayamanan. At ganun po talaga nangyayari po yan. At hindi lamang po yan, maaari pong may mga problema tayo sa ating mga sarili, sa ating mga bisyo, na-hook na po sa bisyo, sa drugs, sa pagsusugal na hindi na po mapigilan, naging addict na po sa mga bisyo. Mga kapatid, yan po yung mga isang mga problema na nagdadala po sa ating mga pamilya, mga kapatid. Ang problema sa mga anak na hindi na po nag-aaral. Ang problema sa mga anak na nalululong na po kuminsan sa mga bisyo na dahil po dito nakakaapekto po yung kanilang dapat na gagawin sa kanilang buhay, yung kanila pong marahil na na pag-aaral ay naapektuhan at mga nalulong po sa bisyo. At ito po ay nakakasira din po, nakakagulo rin po ito ng pamilya. Problema po ng isa, problema po ng lahat yan sa pamilya.
At ang isa pong pinakamatindi, lahat po mayaman, mahirap, ay nakakaranas nito, yung pong pagkakaroon ng sakit. Kahit po mayaman ka, tinamaan ka po ng karamdaman, nagbabadya pong kamatayan sa mga may karamdaman, lalo na po yung mga sakit na medyo matitindi, kagaya po ng cancer. Po. At yung mga nangangailangan po ng talagang matinding gamutan na merong tsansa po ng mga 50-50, mga ganun po, o minsan less pa. Yan po nasa lahat po yan ng tao, mayaman man, mahirap. Prinsipe ka, hari ka, dadaranasin mo po yan. Maari po mangyari sa iyan, mga kapatid, sa isang buhay ng mga tao. At maari po sa pandemic natin ngayon ay marami po mga tinamaan ng COVID-19 na ito. At dahil po dito, nagkaroon po ng mga komplikasyon sa puso, komplikasyon po sa diabetes. Dahil diabetes po, mayroon diabetes, komplikasyon po sa ibang bahagi po ng katawan, sa lungs, sa mga kidney. Yan po yan, no? Sa liver. Yan po yung mga komplikasyon. At kuminsan, dahil po dito, nagdudulot po ito ng kawalan ng pag-asa. At yung iba naman po, marahil, ang problema rin po, kagaya rin po sa mga negosyo, ay nagkakalugihan po, nagkakasarahan po ng mga negosyo, ay paano na yung na-invest ko. Yan po, nagdudulot din ng matinding problema, trouble o stress, no? Yan po yun. In this world, you will have trouble. Pwede pong palitan natin yung trouble. In this world, you will have depression. In this world, you will have stress. You will have problems. Yan po yan. Pero alam niyo po, ang napakagandang pinangako ng Panginoon, inuna na po ng Panginoon yan. Ang sabi ng Panginoon, sinabi ko na sa inyo nung una pa, na para kayo'y magkaroon ng kapayapaan, para hindi na po tayo mabigla. Alam na po natin maaring dumating ito. Ngunit sabi ng ating Panginoon, but take heart. Ano po yung take heart? But take heart. Meron pong exclamation point yan. Sabi ng ating Panginoon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kumapit ka lang sa akin. Magtiwala ka sa akin. Huwag kang bibigay. Kumapit ka lang. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang susuko. Yan po yung ibig sabihin ng but take heart. Bakit hindi ako susuko, Panginoon? Parang wala ng pag-asa. Ang sabi ng Panginoon, I have overcome the world. I have overcome the world. Sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Ano pong ibig sabihin yan? Napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo yan. Alam niyo po ang ating Panginoong Jesucristo, paano po siya nagtagumpay? Baka po kayo magulat. Parang sabihin nyo, ba't nagtagumpay? Parang hindi naman nagtagumpay. Ang Panginoong Jesucristo ay napako po sa krus. Binuhat po niya ang krus, dinala po niya ang krus sa ating buhay. At dinala po niya, pinasan po niya ang ating mga kasalanan. At pinasan po niya lahat ng ating mga kapighatian. Pinasan po niya ang ating mga problema. Pinasan po niya yung nilulugi mong negosyo. Dinala niya yan upang ikaw ay magtagumpay. Ikaw po, Panginoon, ay maluwalhati upang ikaw, Panginoon, ay maitaas. Ang ating buhay na Diyos Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Praise God. Ang ating buhay na Diyos, napagtagumpayan na po niya yung kasalanan natin, napagtagumpayan na po niya yung ating mga problema doon sa krus, dinala na po niya yan. Yung ating mga karamdaman, dinala niya sa kanyang katawan doon sa krus. Napako po lahat yan, mga kapatid, kasama po yung parusa ng ating mga kasalanan. Napako po lahat. Si Kristo lang po ang nagdala niyan, wala na pong iba. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng kanyang bugtong na anak upang manampalatay tayo sa kanya ay hindi po tayo mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. I have overcome the world. At para mapatunayan po na pagtagumpayan na ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga bagay na yan, lahat ng mga troubles natin upang tayo ay makapagpatuloy, upang tayo magtagumpay sa ating pamumuhay dito sa lupa para sa Diyos, upang tayo ay gumaling o sa ating mga karamdaman, upang tayo ay mabuhay.
Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At dinala po ng ating buhay na Diyos yan sa kanyang katawan. Purihin ang ating Panginoon upang tayo ay magtagumpay, upang tayo gumaling, upang tayo ay mamuhay para sa ating buhay na Diyos. Ang Panginoon ay naparito upang tayo iligtas, mga kapatid. At para patunayan yan sa ikatlong araw na buhay siyang muli upang tayo bigyan ng bagong pag-asa, ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating buhay na Diyos, luwalhatiin ang ating buhay na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa ating buhay na Diyos na nagbigay sa atin ng kapayapaan, na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay. Manalangin po tayo, mga kapatid. Purihin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Salamat po, aming buhay na Diyos. Pagpalain mo po kami. Ikaw po ang aming maging kalakasan sa nararanasan po naming mga problema at suliranin sa aming buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. At ang aming pagtitiwala ay binibigay namin sa iyo. Panginoon, anuman ang problema namin, pinagdadaanan sa oras na ito, may katiyakan kami na pagtagumpayan mo na ang sanlibutan. At kami ngayon ay merong pagtatagumpay rin dahil ikaw ay nagtagumpay. Kaya kami, Panginoon, ay magpapatuloy sa iyo. Kami ay kakapit sa iyo. Dahil kami, Panginoon, ay iniligtas mo na. Ano man ang problema, mga suliranin, ito ay malulutas sa kapangyarihan mo. Ano mang karamdaman, ito ay gagaling sa kapangyarihan mo, sa iyong biyaya at awa. Ano man mga suliranin sa aming buhay, pagkatiwala lang namin sa iyo, Panginoon, ihingi namin ng tawad sa iyo. Panginoon, patatawarin mo kami. Ibigay namin ang mga problema namin sa iyo. Tutulungan mo kaming malutas ito. Salamat po. Sa mga may karamdaman, akin pong pinapanalangin na sila'y gumaling. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, anumang iyong karamdaman, kapatid, ikaw ay gumaling sa oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa mga may problema, sa mga pamilya, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano man ang problema mo, kapatid, bigay mo yan sa Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, problema ay malutas. Mga bisyo, mawala. Ano man problema sa negosyo, mawala. At magtagumpay muli. I declare prosperity sa inyong mga negosyo sa oras na ito. Blessing sa inyong mga negosyo. Blessing sa inyong mga pamilya. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit. Maraming pong salamat sa pangalan muli ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Salamat po sa ating buhay na Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at sa ating awitin, sa ating pagtatapos, ay kumapit lamang po tayo sa ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Ilang ulit na rin nadapa at ang sugat tila malala. Ang dami ng pagkukulang, hindi ko na mabilang. Magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay.
kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo'y manlalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos ng maraming pagsubok bago ang dumating. Tumuloy ka lang, lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihintay, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo'y manlalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang, huwag kang kumapit ka lang, huwag kang susuko. Kumapit ka lang. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Huwag po nating kakalimutan mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa ating buhay na Diyos. Kumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. Amen. Praise God.